Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Lency Love. Have a great day everyone. Oo, 'di ba? Okay naman ang ating araw ngayon. Positive day ahead. Kumusta naman kayo guys? Kumusta ang ating pasok ng araw natin ngayon? Hope and find that bright and shine. O, 'di ba? Always think positive. You know guys, naramdaman niyo ba dyan na yung mga wishes come true nyo na? Kasi 'di ba may time talaga na pag magwi-wish tayo, parang mafe-feel natin talaga na talagang matupad. O kasi ang una diyan, pag-pray mo muna, tapos i-manifest mo. Oo. 'Yan ang ginagawa ko at talaga naman malaki yung effect. At saka guys, ito pa yung masasabi ko na kung ano yung dapat natin iniisip, yan ay manifest natin na always positive. Huwag tayo mag-isip ng negative para hindi tayo magbabari yung pag-iisip natin. Kumbaga, isurrender na natin kay God lahat yan. At saka, alam nyo ba na kumbaga yung mga plano mo sa buhay, kumbaga nakalaan na talaga sa'yo, talagang makukuha mo yan. Kasi through my experience. Kaya nga nasi-share ko ito sa inyo kasi na-experience ko na ito, kaya gusto ko rin na ma-share sa inyo na yung iba na parang nawawala na ng pag-asa, pag-isipin nila na naku, wala na itong pag-asa ang aking mga plano, ang aking mga ambisyon sa buhay. Hindi yan, may right time kasi talaga. Kumbaga yan, nasa tamang oras yan. Kasi kung saan pa na yung bibitaw ka na, kung saan pa na walang-wala ka ng pag-asa, bago ibibigay yan. Kasi alam mo kung bakit? Tinetest ni Lord kung hanggang saan ang patience mo. Ika nga is patience is a virtue, diba? Kaya nga dapat huwag tayong bibitiw, tuloy-tuloy lang ang laban. Fight, ika nga. At saka ito pa, may mga tao minsan na kung saan pa siya nagsisisi, kung saan pa siya nagre-repent, yan talagang tinetest ng Panginoon at talagang ang devil talaga andyan sa pagsulsul sa iyo na kumbaga malihis ka ng landas. Ngayon depende sa iyo yan kung sumunod ka sa sa whisper niya sa iyo or itutuloy mo yung iniisip mo, yung instinct mo. Kaya nga yan na inallowed ni God yung devil, dalawang part yan na good side at bad side. Kumbaga yan sa good side natin, yan si God. Kasi may utak nga tayo. Nang kin-create niya tayo, may utak tayo. Sarili natin pag-iisip yan. So, nasa sa atin yan kung saan ba tayo papanig sa positive or negative. O, diba? O, sa panahon ngayon, makikita natin yan eh. O, diba ngayon? O, just for example, ngayon sa nangyari sa ating bansa ngayon, sa ating Pangulo. Kaya, yun, malalaman natin yan sunod. Kasabihan nga, that truth shall prevail. Eh, hindi naman tayo makakahusgan yan. Kasi may talagang maglilitis dyan at saka nakakatoka na maglilitis sa mga cases niya. Eh hindi naman tayo makapagsalita tayo dito ng mga bias kasi alam mo naman baka sisitahin tayo dito sa ating vlog na to. Kaya nga dapat na lang natin, ipasuggest na lang natin at saka kung saan ang katotohanan dyan talagang lalabas yan. Kasabihan mo, the truth shall prevail. Oo. Kaya ipag-pray na lang natin at saka pray for the Philippines nga. Sana nga naman masosolve ito lahat para naman magkakaroon na ng peace ang ating bansa para wala ng away-away para naman na maaliwalas naman ang ating pamumuhay dito sa Pinas. Ang dami na nga nagmamahala ng mga bibilihin tapos yan pa nangyayari. Kumaga mga daming delays baga sa mga pangyayari dito. O saka ngayon malapit ng election. Kaya nga na sana ipag-pray niya lang natin na sana masosolve na lang yan. Ay nako, kasi alam niyo bakit? Sino yung tatamaan? Tayo na mga mamamayan. Diyos ko po naman. Kung sana naman, kung sino ang tama dyan, si Lord na bahala dyan. Sana mangingibabaw yung katotohanan at yung tama sa mali. Lagay niya tayo sa tamang landas na tamang landas na tatahakin natin para hindi tayo maligaw. Oo. Lalo pa ito ngayong papunta ng election, dapat ipag-pray din natin bago tayo bumoto. Ngayon bang bubutuhin natin na politician is nararapat sa pwesto niya para hindi tayo mag-suffer sa huli. Huwag tayong padala-dala sa light ng pera, kung ano man dyan. Kasi alam niyo ng pera na yan, pansamantala na yan, panandalian na yan. Pero kung ibibigay natin yan sa
hindi nararapat. Diyos ko, ilang taon ang suffer natin. Tayo din ang kawawa. Kaya, vote wisely. O parang nangampanya na ako sa aking vlog ngayon. Pwede dala na lang yan lahat kasi alam niyo rin naman na tayo din naman yan ang kawawa if ever na magkamali tayo sa dapat nating pipiliin. Para sa kay God, sa kay Devil, binigyan niya tayo ng utak para marunong tayong manimbang. May puso din tayo. Mararamdaman natin dyan kung saang landas ang ating tatahaking. Kung sa right ba o sa left. Kung saan dyan ang maliwanag at saka madilim. So, nasa sa atin yan. Kaya nga, binigyan tayo ni God ng utak para mamili tayo ng tamang landas na para sa atin. Oo, yan. Tama yan, guys. At saka ito pa, ang ating mga problems, kumbaga sa family, hindi natin yan mawawala. At hindi yan mawawala sa buhay ng tao because that's normal. Kung may mga ano yan eh, may mga hindrance baga. At saka may mga sa buhay talaga, may papasanin tayo, may mga trial sa buhay na kung malalagpasan natin, di success tayo. Ngayon, yun nga ang sinasabi ko, na kung padadala tayo sa agos ng buhay, kung saan naman tayo dadalhin, either positive man yan or negative, nasa sa atin ang desisyon. Kaya, kumbaga, mag-isip ka ng tamang landas na tatahakin mo. Kung bibitaw ka, kung mag-give up ka, walang mangyayari sa buhay mo. Pero kung mag-fight ka, ituloy mo lang, ituloy ang laban. Hanggang dulo. Kasi sa hanggang dulo yan, talagang hindi ako maniniwala na walang success yan. Kumbaga, pinapatikim lang tayo ni Lord ng mga trials para naman mararamdaman natin at saka makaka-realize tayo kumbaga na ano ba talaga ang tama at mali. Kaya kumbaga kung ano natin yan, mapapanalunan natin yan is kumbaga is maaliwalas sa pakiramdam kasi nagawa natin ang tamang path na tatahakin natin. Kasi kung malihis ka ng landas, like for example, susundin mo yung mga kasamaan, so ano mangyayari sa buhay mo? Alam mo na yun, namumuhay ka sa kasamaan. So ano ang point mo sa taas, sa heaven? Kasi alam mo naman natin dito sa mundo, we are all living here in trials. Trials ito lahat, walang permanente, lahat hiniram lang natin, lahat naman binigyan tayo ng chance na Panginoon na makakapag-repent tayo ng mga kasalanan natin kasi tao lang nga tayo. At hindi natin maiwasan, hindi natin yan ma-avoid ang magkakamali because we're not perfect. Si God lang ang perfect. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na manimbang kung ano bang dapat natin gawin. So, depende sa inyo yan. Kung kayo, tatanungin ko, ano bang gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Saan ba kayo pupunta? Sa tamang landas? O sa maling landas? O sa bandang liko? O diba? Ngayon, nasa sa inyo ang pumili dyan. Kasi lifetime natin yan ay sasuffer kung mamili tayo ng maling landas. At saka ang pinaka-importante dyan, mag-repent tayo sa kasalanan natin. Kahit nasa pinaka-last breath na natin, sa last breath ng buhay natin, magsisi tayo para naman matanggap tayo sa kabilang buhay. Ako hindi ako hindi ako nagwawali ng kumbaga dyan ng mga religion or whatsoever. Kumbaga yan sa akin lang, sa nararamdaman ko lang at sa base ko lang sa ating buhay. Kasi more tayo na sa experience eh. Saka yung kasabihan nga, life is too short na, isang pitik lang yan. Kaya nga, tomorrow we can't promise. Kasi, may nga ako na, parang nagsad lang ako mga few days. Kasi nagulantang lang ako sa isang, sad news about sa aking friend. Na yun ang aking friend na yan is voice coach ko. Kasi magkasama kami yan sa Como. Sa isang platform. Kumakanta-kanta din ako. Yun siya magaling kumanta talaga. Kasi yung dati, kukumpit sa mga song competition, mga music, mga ganun. Kumbaga, mga legendary nga. Kasi dati, sa mga TV show, na nanalo yan siya. At saka talagang potential talaga siya. Magaling talaga yan. Kumanta, singer, tapos mga judge nga yan siya sa mga ibang platform dyan na nagpapa-song competition. Mga music, kumbaga. Ko yan, kabanding ko lagi. Ako kasi ngayon, minsan kasi may mga sarili din tayong battle sa buhay niya, pina-fight, no? Kaya minsan hindi na ako masyado active, pero kami yan lagi magkasama. Magkasama kami sa streams niya,
At sa stream ko, umakyat din siya. Ngayon, ng last month, February yun first week of February, umakyat ako sa stream niya kasi sinindan niya ko ng link kasi nga ano niya, yung mansari ng ano niya, bali ilang years na yun ng ano niya, ng stream niya na ganyan siya, dyan siya nagstay sa sa isang platform na yun. So pumunta ako, ang saya-saya namin, ganun. Pero ano din siya, kapwa din siya kami PWD, pero napaka talented ni potential. Saka kilala siya sa buong platform na yan. Wala, kilala siya talaga, ilang years na siya. Saka ano siya, coach nga siya, voice coach nga. Ang ganda ng banding namin, ang ganda, nagbabardagulan pa, ang saya-saya namin. Tapos last 2 days, binalita sa akin na pumano na siya, bigla-bigla lang. Kaya minisis ko yung account niya na yung asawa niya ang humahawak. Tapos yun, kinonfirm ko. Kasi hindi ako maniwala Sabi ko nga, baka fake news, mga ganun. Tapos ganun, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Parang kandila akong nauupos. Kaya kasabihan niya na, life is too short. Tomorrow we can promise. Siguro ang sinabi ko nga, baka time of calling niya na. Kasi kumbaga may mga complicated, may mga sakit-sakit. Pero kumbaga hindi siya, hindi siya nakaranas ng hospitalization baga. Parang wala naman akong nabalitaan na confine siya, mga ganun lang. Tapos yun na nga na nakaabot pa naman siya ng hospital, pero yun na nga hindi na siya na hindi na siya na save pa. Sinasabi natin na we must be ready always. Hindi ako nananakot sa ganun kasi hindi, expect na natin yan na ganyan talaga ang buhay, wala naman ang babato dito sa mundo. Kaya nga sinasabi ko na lang na be happy. Stay calm and cool at i-enjoy na lang natin ang buhay natin. Wala tayong time sa mga marites, wala tayong time na sumama ang loob natin, wala tayong time na mag-jealous, wala tayong time na magtanim ng sama ng loob. Ang gugustuhin na natin sa buhay natin na mamuhay tayo ng matibasay na mapayapa, wala tayong mga kalaban, wala tayong mga heartaches, wala tayong mga jealous sa kapwa natin. Kumbaga, be happy. Kung anong ibibigay sa atin ng Panginoon, be happy. Happy lang tayo na wala tayong kaaway, wala tayong sakit na magawa na natin ng everyday routine natin. Pasensya na po, maingay, may dumaan sa sakyan. Na yun nga lang, na i-enjoy lang natin ang meron. At saka kung ano ang makaya natin na mag-share sa kapwa natin or sa family natin, go! Huwag na natin anuhin yan yung mga kayamanan natin, itatago natin yan. Kasi wala naman tayo ng madalayan kay missing ko. Oo. Kaya gusto ko lang i-share na habang buhay tayo, gagawa tayo ng maganda, mga good deeds natin. At saka, make it simple and be happy. Alright guys, yun ang share ko sa inyo yan. It's me again, Lency Love, na nagsasabi, habang may buhay, may pag-asa. Alright, God bless everyone. Bye-bye.